Good morning mga kapatid. Today is Tuesday, May 13, 2025. At bago magsimula ay nais ko munang batiin aking partner ng happy, ilang taon ko na? 20 birthday ko sa kanya. Ay, asawa ay 20, no? Yun, sabihin ayaw sabihin ang edad. Okay, ganun pa man. Isang mapagpalang happy birthday sa iyo, partner. Okay? Happy birthday. Okay. At yan po sa ating tatalakayin ngayon ay dadako po tayo sa isa sa mga napakagandang talata, ang Philippians 4:6-7, at pamagatan po natin itong beyond human logic, no? Or logic, no? How God's peace shields your heart, no? Ano nga ba poprotektahan ang puso nito? At yun, sa ating magsimula ay sasamahan tayo ni Birthday Girl para basahin ang talatang ito at sa ating unang panalangin. God's morning, mga kapatid. Sabi nga po sa mga taga-Pilipos 4:6-7, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay, sa halip hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. 7. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Tayo po ay manalangin. Panginoon naming Ama, maraming salamat po sa panibagong araw na ipinagkaloob mo sa amin, Panginoon. Maraming salamat po sa kalakasan ng katawan na meron kami ngayon, na aming nagagamit, Panginoon, upang ibahagi ang iyong mga salita sa iba. Maraming salamat din po, Panginoon, sa patuloy na paggabay mo sa bawat isa sa amin, sa pagpapalakas mo ng katawan ng bawat isa sa mga circumstances na aming kinakaharap, Panginoon. Alam po namin na kasama po namin kayo. At alam po din po namin na sa pamamagitan ng iyong mga salita ang ipinapahayag sa amin na hindi mo po kami pababayaan at hindi mo kami iiwan sa lahat ng aming mga pinagdadaanan, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, sa panibagong taon na ipinagkaloob mo sa akin, Panginoon. Nawa gamitin mo po ang aking taon na ito upang maging kapakipakinabang sa iyo, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, sa pagpapagaling po ng mga may sakit na nakakaramdam ng kanilang hindi maganda sa kanilang katawan, na nakakarinig ng iyong salita. Kagalingan po ang aming hiling para po sa kanilang lahat, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, sa patuloy na paggabay sa bawat isa. Ganon din po, Panginoon, sa mapayapang eleksyon na ibinigay mo kahapon, Panginoon. Maraming salamat po sa paggabay sa bawat isa at wala pong nasaktan, hindi po nagkagulo, Panginoon. Maraming salamat po. Ang lahat po ng ito ay aming tinataas sa inyong pangalan, sa pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Yung sabihin yung eleksyon, nagkagulo sa eleksyon. Wala po sa walang nagkagulo. Okay. Praise God. So, isang mapagpalang birthday ulit sa aking partner. At dito sa ating tinatalakay ngayon ay sabi nga, beyond human logic. At dito po sa ating mundo ngayon ay sabi nga ay napapanahon ang talatang ito. Dahil ang mundo ngayon ay masasabi natin na puno ng walang tigil na pag-aalala, kawalan ng katiyakan, no? At ang pangako ng kapayapaan na makikita natin dito ay higit pa sa simpleng mga salita. No? At dito sa Philippians 4:6-7 na binasa natin kanina ay nag-aalok ng isang mabisang lunas sa laganap na mga stress sa modernong buhay, at isang intervention, no, na mula sa Diyos na higit pa sa pangunawa ng tao, no?
At dito sa talatang ito ay makikita po natin ang isang pundasyon ng pananampalatayang Kristiyano. Ito po ay nagbubunyag ng daan tungo sa katahimikan na hindi na nakakamit sa pamamagitan ng pag-asa sa sarili o mga estratehiya na maaring gawin ng isang tao, kundi sa pamamagitan ng matinding pagtitiwala sa Diyos at isang malay ng paglinang ng pasasalamat. Dito po, suriin natin talatang ito kung paano ang pananalangin, pasasalamat at matatag na pakikipag-isa sa ating Panginoong Jesucristo ang sabi nga ang maging pundasyon sa pagdanas ng kapayapaang higit pa sa maaari nating maunawaan. Ito ay isang kapayapaang nagbabantay sa ating puso at isipan mula sa walang humpay na pag-atake ng pag-aalala at takot. Dito po sa prinsipyong ito nakita natin, sabi nga doon na ang pag-aalala sa Diyos at hindi sa sarili. Ito ay nagpapatungkol dito sa isang petisyon na ibigay natin sa Panginoon anumang pag-aalala. Hindi sa ating sarili. At dito sa ating binasang talata ay tumatawag sa atin na huwag mag-alala o mabalisa sa anumang bagay. Sa panimula ng ating talatang ito ay isang direktang pagtutol sa likas na hilig ng tao na mag-alala sa mga problema at hamon sa buhay. Ikaw ba ay ang taong yan na madalas mag-alala, mayanig sa mga nararanasan nating pagsubok o mga hindi magandang sitwasyon at circumstances? Ang pag-aalala ay nagmumula sa pagtitiwala sa sariling kakayahan at kakulangan ng masasabi natin pag tayo ay nag-aalala at patuloy lang tayo nagtitiwala. Parang ganito yan alam natin na hindi natin kayang lampasan. Ano nangyari sa atin? That is the normal reaction ng isang tao. At sabi nga ay masasabi rin po natin na ito ay kakulangan ng pananalig sa ating Panginoon Diyos. Ang sinabi doon sa talata natin na binasa kanina, ang natatandaan ko po sabi doon is huwag kayong mabalisa. The word huwag tayong mabalisa ay hindi nangangahulugang maging irresponsable. Baka hayaan mo lang, bahala na si Lord. Hindi po ibig sabihin na yun. Lagi po ay ang sinasabi po dito ay sabi nga ay ito po ay nagbibigay ng pag-asa, pagtitiwala sa Diyos na siya ay maglalaan ng solusyon. Kaya nga sa bawat pag-akbang natin, maniwala tayo na yan ay solusyon ng Panginoon Diyos. That is the best na sabi nga sa buhay natin. Basta yan ay ating ipinalalangin sa Panginoon at nagtiwala tayo sa Panginoon, it means that is the best option available by the time. Kung yan ay yun yung ating abot ng kaisipan, yun ang ating kakayahan at ito ipinanalangin natin sa Panginoon, sabi nga meron tayong kapayapaan, hayaan natin ito. Sabi nga maraming mga talata sa Biblia ang nagtuturo sa atin na binigay sa atin na nagsasabi sa atin na ibigay natin ang mga alalahanin sa ating Panginoon Diyos. Isa na po dyan yung 1 Peter 5 verse 7. Sabi niya doon, ipagkatiwala ninyo sa Kanya ang inyong mga alalahanin sa buhay sapagkat Siya ay nagmamalasakit sa inyo. Amen. Praise God. So dito po, ang sinasabi nga po doon sa talatang yun at sa ating buhay ay maaari nating masabi na ang pag-alala ay isang palatandaan ng kawalan ng tiwala sa Diyos. Excuse me po. At sa kanyang kapangyarihan. Kung tayo ay naniniwala at nagtitiwala sa ating Panginoon Diyos, hayaan natin siya. Hindi yan sa panahon na gusto natin. Tandaan natin, ibang panahon ng Diyos. Maaring may itinuturo ang Diyos sa buhay natin kung bakit hindi pa niya ginaganap kalimitan ang eksaktong panalangin na naayon sa atin. Pero tandaan po natin, from the moment na tayo po ay nanalangin sa Panginoon, may tugon na ang Panginoon Diyos. And sometimes, kung bakit hindi po yan
nangyayari sa buhay natin o hindi nakaugnay doon sa panalangin natin ang sitwasyon, maaaring there is a redirection sa ating Panginoon Diyos. May redirection ng Panginoon Diyos sa ating buhay upang hindi tayo mapahamak. Tandaan natin, kailanman hindi nagplano ang Diyos sa ating buhay na ikapapahamak natin. Kahit nga ang kanyang anak ginamit niya upang tayo ay maligtas. Ganon tayo kamahal ang ating Panginoon Diyos. Upang makita natin ang kapangyarihan at kabutihan ng Diyos ng kanyang pagmamahal. At ang lagi niya ipinakikita sa atin ay ang kanyang pagmamahal. Even to the point ng kaligtasan. Sabi nga, hindi na ngayon na namamayani sa mga nananampalataya sa ating Panginoon Kristo ang kamatayan. Tayo ay mayroon ng katiyakan sa buhay na walang hanggan. At napakahalaga po ng kapangyarihan ng pananalangin na may pasasalamat na katulad din po ng ating binasa sa talatang ito. Ang pagdarasal na may pasasalamat ay hindi lamang isang ritual, mga kapatid. O parang, nag-pray ka na ba? Sige, tulog na. Nag-pray ka na ba? Sige, kain na. Hindi po ganun. Kundi ito po ay isang paraan ng pagkilala sa Diyos bilang tagapaglaan ng ating mga pangangailangan. Ito po yung pag-surrender natin. Kaya nga, praise and worship, it means surrender and thanksgiving. At ang pasasalamat na ito ay nagbubukas ng ating puso sa kanyang pagpapala at nagpapalakas ng ating pananampalataya. Ang pananalangin o pagdarasal ay hindi lamang pagsusumamo, kundi isang pakikipag-usap sa Diyos na may pagtitiwala at pagmamahal. Sabi nga, siguro, dahil sa natapos na eleksyon, masasabi natin, kung ang leader ng inyong bayan ay nakakausap mo, napakapalad mo. Pero hindi lahat nagkakaroon ng privilege na makausap mo ang leader ng bayan ninyo. O sabihin na natin, ang presidente ng Pilipinas. Pero ang Diyos na siyang naglikha, masigit siya sa sino mang leader ng mundo. Masigit siya. Pwede mo siyang makausap. Pwede rin siya tumugon. At ang kanyang pagtugon ay naaayon sa ating mga pinapanalangin. Ang kanyang pagtugon ay naaayon sa ating pagtatalaga ng oras sa kanya. Kaya nga pag tayo nagbabasa ng Biblia, nananalangin sa ating Panginoon Diyos, nakikita natin yung ating tugon sa lahat ng pananalangin ito. At ganun po ang ating Diyos. Hindi po siya malayong Diyos na katulad ng ating iniisip. Hindi siya yung Diyos na mahirap abutin, na bago ka makapunta, mayroong appointment o bodyguard. Ito po ay sa pamamagitan ng ating pagdarasal. Ang ating pagsusumamo at ang ating pagiging tapat sa ating Panginoon Diyos. At ang Biblia ay puno ng mga halimbawa ng mga taong nananalangin at nagpapasalamat sa Diyos. Kung babasahin po natin yung buong talata ng awit 100, makikita po natin doon. Subalit, ang tunguhan na lamang po natin ay ang talata po ng 1 Thessalonians 5 verse 18. Basahin po natin yun. At magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon sapagkat ito ang kaloob ng Diyos para sa inyo sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Sabi nga doon, give thanks always. Lagi po tayo magpasalamat sa ating Panginoon Diyos. At ang pasasalamat ay nagpapakita ng pagpapahalaga sa mga biyaya ng Diyos kahit nasa gitna ng mga pagsubok. Sabi nga, ang pinakamagandang pagpapasalamat, yun yung mga taong dumaranas sa mga pagsubok. So, in spite of all circumstances, situations, and trials in his life or in her life, nagagawa niya magpasalamat sa Panginoon. Dahil karapat-dapat ang Diyos na pasalamatan. Sa lahat ng circumstances meron tayo. Maaaring sa tingin mo, ang buhay mo ay hindi katulad ng buhay ng iba. Pero lagi natin tatandaan, ang Diyos ay laging sapat. Kaya lamang tayo nagkukulang dahil sa iba tayo nakatingin. Dahil nakatingin tayo sa mga bagay na wala tayo at hindi pa para sa atin. At kung tayo ay matututong makontento at magpasalamat sa Panginoong Diyos, kakaroon po tayo ng kapayapaan ng Diyos na higit pa sa pangunawa ng tao. At
At katulad din ng ating talatang binasa. At ang kapayapaan ng Diyos na ito na hindi kayang maunawaan ng tao ay isang supernatural na kaloob mula sa ating Panginoon Diyos. Dahil ang ating Panginoon Diyos ay supernatural, kumikilos siya ng naaayon sa kanyang pagiging supernatural. Hindi ito ang uri ng kapayapaan na nakukuha natin sa mundo ito sa pamamagitan ng tagumpay o kasaganaan. Higit ito ay higit pa sa mga yon. Sa mga nanalong kandidato ngayon, congratulations. Subalit, sabi nga, ang kapayapaan ng Diyos ang laging sumaatin. Dahil ang kapayapaan ito ang siyang nag-uugnay at nagbibigay ng direksyon sa tamang landasin ng buhay ng bawat isa. Ito ay isang kapayapaan na nagmumula sa isang personal na relasyon natin sa ating Panginoon Kristo. Ito ay isang kapayapaang nagbabantay sa ating puso at isipan. Ito po ay, sabi nga, pinoprotektahan tayo mula sa takot, pagkabalisa, at mga negatibong emosyon. Ang kapayapaan ng Diyos ay ang paulit-ulit na binabanggit sa Biblia bilang isang bunga ng Espiritu Santo. Ano nga ba yung bungang yun? No? Siyempre, hindi na tayo lalaro. Galatians 5:22-23. Subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, katiyagaan, kabaitan, kabutihan, at katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili, walang batas laban sa mga ito. Amen. Sabi nga, walang batas laban sa mga ito. Ito ay isang regalo na ating tinatanggap, no? At sabi nga, ang kapayapaang ito ay, sabi nga, ay mula sa banal na Espiritu. At ito ay tinanggap natin sa pamamagitan ng pananampalataya sa ating Panginoon Kristo. Sabi nga, kung ikaw ay nananampalataya sa ating Panginoon Kristo bilang iyong Panginoon at tagapagligtas, nandiyan na po ang bunga ng banal na Espiritu. Ang kailangan na lang po natin ay aralin ang manual para ho ating magawa. Sabi nga, bakit hindi natin magawa? Bakit hindi natin makita o may apply sa ating buhay? Bakit nagkukulang tayo? Kailangan po natin ng banal na Espiritu na patuloy tayong hubugin. Hindi ho yan isang application sa cellphone na pag na-download natin, nandun na. No? Bagamat katulad din ng prinsipyo na yun na nandiyan na sa atin nung tinanggap natin ang ating Panginoon Kristo na kailangan po natin gamitin. Kailangan po natin isabuhay. Yan po ay naaayon sa ating sariling pagpili at linangin natin ang ating Panginoon Diyos. At makukuha po natin yan sa patuloy na pag-aaral ng Biblia at patuloy na pagdalo sa mga katulad ng gawain natin ng pag-Bible study, no? Pagpunta sa ating mga churches, napakahalaga po niyan. No? At isang katanungan, paano ba natin may apply sa ating buhay ang sabi nga, ang pangakong kapayapaang ito na nakasaad dito sa ating tinatalakay ngayon, dito sa Philippians 4:6-7. Una, linangin po natin ang isang panalangin na may pasasalamat. O kanina nasabi na rin po natin yan, we need to cultivate prayer with thanksgiving. Cultivate po natin. Maging parte na ng sistema ng buhay natin ang pasasalamat sa Diyos. Imbis na ang tingin natin sa Panginoon ay penge po noon, no? Kasi minsan ang tingin natin sa Panginoon Diyos, Panginoon, bigyan mo po ako. Panginoon, kailangan ko po nito. Parang ATM card, Hindi na ngayon siya naging Panginoon, kundi penge noon. No? Gawin po natin siya Panginoon. Ibig sabihin, the Lordship. Hayaan po natin siyang maging Lord sa ating buhay. We need to cultivate prayer with thanksgiving. Ang ating Panginoon Jesus mismo ay nagpapakita ng isang magandang halimbawa. Sabi nga, madalas siya magpasalamat, hindi ho ba nakikita natin, no? Bago kumain o ano pa mang bagay. Tingnan po natin yung Matthew 14 verse 19. Matthew 14:19. 14:19. Verse 40, chapter 14, verse 19. Pinaupo niya sa damuhan ng mga tao, kinuha ang 5 tinapay at 2 isda, tumingala siya sa langit at nagpasalamat sa Diyos. Pinaghati-hati niya ang mga tinapay at inuutos sa alagad, ipamahagi iyon sa mga tao. Yan po yung feeding the, sabi nga, 5,000 people, no? Nakita natin yan, even kahit sa Matthew 15:36, no? Dito nakita po natin ang kanyang pagtuturo, no? Alam naman natin kulang,
Pero dahil sa pananampalataya at pasasalamat natin, Panginoon Diyos, naging enough yung 2 isda at 5 tinapay. Ano ho? At sabi nga, sa buhay natin ay huwag nating hayaan, no, ang mga alalahanin ang maging sentro ng ating panalangin. No, minsan doon na tayo nakasentro sa pengi po noon. Oo, dapat nating dalhin sa Diyos ang ating mga problema, ngunit gawin natin ito na may saliw ng pasasalamat. Magsimula tayo sa pasasalamat sa mga biyaya na meron tayo, kahit na maliit pa man ito. Pagkatapos, sabi nga, iharap natin ating mga kahilingan sa pananampalataya. Katulad na ating Panginoong Hesus, ang kanyang ginawa. Ano meron tayo? Sabi nga, 2 isda at 5 tinapay. At dahil sa pasasalamat, imbis na mag-alala siya, paano ito? Magugutom ang tao. Paano ito? No? Hindi ganun. Ang ginawa ng Panginoon, nagpasalamat siya sa Panginoon. At nagtiwala siya sa Panginoon. Na lahat ng bagay sa mundong ito, hindi tayo hayaan ng Panginoon Diyos na nakalutang sa kawalan. Ikalawa, baguhin natin yung mga perspektibo natin, ang mga perspective natin. O shift your perspective. Si Apostol Pablo po habang nasa bilangguan ay nagsulat ng sulat mula po dito sa Pilipos. Puno ng pasasalamat at pag-asa. Sabi nga doon sa Philippians 1 verse 12 to 14. No? 12 hanggang 14. Mga kapatid, nais kong malaman ninyo na ang nangyari sa akin ay malaking tulong ng malaki sa ikalalaganap ng magandang balita. 13. Nalaman ng mga bantay sa palasyo at ng iba pang naririto na ako'y bilanggo dahil sa pagiging tagasunod ni Kristo. 14. At ang karamihan sa mga kapatid ay lalong tumibay ang kanilang pananalig sa Panginoon. Dahil sa aking pagkabilanggo, hindi lamang iyon lalo pang lumakas ang kanilang loob na ipangaral ang salita. Amen. Sabi nga dito, naging kakaiba, no? Bagamat nakakulong, pero, no, naiba na yung perspektibo niya. No? Parang, hindi ako dadalhin dito ng Panginoon nang walang dahilan. Kaya ang ginawa niya, nagbahagi siya ng salita ng Panginoon Diyos kahit na siya ay nasa kulungan. Pinili niyang tumingin sa mga positibo kahit na nasa mahirap siyang kalagayan. Tayo kaya, mga kapatid, kaya natin gawin to? Yes, we can do all things to Christ who strengthens us. Ang pag-aalala ay madalas na nagmumula sa pagtutok sa mga negatibong bagay. No? Kaya nga sa buhay ng isang Kristiyano, wala na po yung sistema, Lord, naglingkod naman ako sa iyo, ba't nangyari sa akin to? Kundi, Lord, salamat. Dahil it's a privilege, Lord, na makapaglingkod sa iyo at nagtitiwala po ko sa iyong layunin at plano. Sabi nga, magsikap tayo na baguhin ang perspektibong ito. Hanapin natin ang kabutihan at mga pagpapala na kahit sa gitna ng anumang pagsubok. Magnilay tayo sa mga bagay na dapat nating pasalamatan. Okay? 3 puntos. Isang buhay ang pagtitiwala sa Diyos. O live in trust of God. Tayo ba'y nagtitiwala lang sa Panginoon Diyos pag nakakamtan natin yung mga bagay na maganda para sa atin? At sa punto kaya ng tayo ay tila nasa kawalan, tayo ba'y nagtitiwala pa rin sa ating Panginoon Diyos? Si Abraham ay nagpakita ng malaking tiwala sa Panginoon Diyos na sundin niya ang utos at mag-alay ng kanyang anak. Yan po ay mababasa natin sa Genesis 22. Pinagkatiwalaan niya na ang Diyos ay may mabuting dahilan at gagantimpalaan siya. Sa lahat ng ating pagsunod sa ating Panginoon Diyos, lagi po natin tatandaan, hindi niya tayo ipapahamak. Sa lahat na nangyayari sa ating buhay, anuman ang ating pinagdadaanan ngayon, lagi po siyang may layunin. Huwag tayong umasa lamang sa sariling lakas at kakayahan. Magtiwala tayo na ang Diyos ang siyang may kontrol ng lahat ng bagay at patuloy po niya tayong gagabayan sa tamang landas. Tiwala tayo na mayroon siyang plano para sa ating buhay at sa Kanya natin matatagpuan ang kapayapaan. 4, patatagin ang pakikipag-isa kay Kristo. Sabi nga, strengthen the union with Christ. Hayaan po natin na ang tumatag sa ating buhay
ang ating pakikipag-isa sa ating Panginoong Kristo. Ang mga disipulo ng ating Panginoong Hesus ay nakaranas ng kapayapaan sa kabila ng pag-uusig dahil sa pakikipag-isa nila sa ating Panginoong Diyos, sa ating Panginoong Kristo. Sabi nga doon sa John 16 verse 33. Sinabi ko ito sa inyo upang kayo magkaroon ng kapayapaan sa pakikipag-isa sa akin. Magdanas kayo ng kapighitian sa mundong ito, ngunit tibayan ninyo ang inyong kaloob. Magpagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Napakaganda nun, Isang paalala, magdadanas kayo ng mga pagsubok sa mundong ito. Pero, hindi doon natapos. Sabi ng Panginoon Diyos, napagtagumpayan ko na ang mundong ito. Kung ilalagay natin at patuloy tayo magtitiwala sa ating Panginoon Kristo, makikita natin ang tagumpay na yun. Makikita natin ang buhay na ninanais ng Panginoon Diyos. Tandaan po natin, ang Diyos, nais ng Diyos na baguhin tayo ang ating buhay. Kaya nga tayo kinakailangang ma-born again. Una, inaalis niya sa atin yung mga kasalanan. Inaalis niya sa atin yung mga pag-aalala. Inaalis niya sa atin, hinuhubog niya tayo sa bunga ng Espiritu na naaayon doon. At ang kapayapaan ng Diyos sa isang bunga ng Espiritu na tinanggap natin sa pamamagitan ng pananampalataya natin sa ating Panginoon Kristo. Kapatid, patuloy po nating palakasin ang ating relasyon sa Diyos sa pamamagitan ng pagbabasa ng Biblia, pagdarasal, at pagsamba. Dito na po ako magtatapos, mga kapatid. Sa madaling salita, ang ating tinalakay ngayon na Philippians 4:6-7 ay nangangailangan ng pagkilos. Kailangan po natin, sabi nga, galaw-galaw. Hindi pag may time, all the time. Galaw-galaw all the time. Hindi ito passive na pagtanggap, kundi isang aktibong pagpili na magtiwala sa Diyos, magpasalamat, at palalimin ang ating relasyon sa ating Panginoon Diyos. At sa pagtitiwala at sa paggawa nito, mga kapatid, mararanasan po natin ang tunay na kapayapaan na higit pa sa ating pangunawa at masasabi natin isang kapayapaan na nagbabantay o maaring mag-secure, mag-shield sa ating puso at sa ating isipan. That's how He secure our heart and our thoughts. Sa madaling salita, mga kapatid, ang talatang ito ay nagtuturo sa atin ng tunay na kapayapaan. Sabi nga ay hindi nakukuha sa mundong ito, kundi sa Diyos lamang. At sa pamamagitan ng pagtitiwala natin sa ating Panginoon Diyos, pagdarasal na may pasasalamat, at pakikipag-isa natin sa ating Panginoon Kristo, matatanggap natin ang kanyang supernatural na kapayapaan na mag-iingat sa ating puso at isipan kahit nasa gitna ng mga pagsubok at hamon sa ating buhay. Ito ay isang kapayapaan na lumalampas sa ating pangunawa, isang kapayapaan na galing sa Diyos mismo. Purihin ang ating Panginoon Diyos. At sa parte ito, nais kong ibigay ang oras na ito sa birthday girl para sa kanyang reflection, at tayo ay mapagpala rin sa kanyang mga take out sa ating napag-aralan. God's morning, mga kapatid. Maraming salamat sa Panginoon sa kanyang mga salita, sa ating mga natutunan. Ito po ay napapanahon sapagkat marami po talaga ang dumadanas ng paghihirap na kanya-kanyang pasanin. Pero sabi nga po dito sa ating natutunan, ipagkatiwala natin sa ating Panginoon at ang Panginoon na magbibigay sa atin ng kapayapaan kung ano man suliranin, ano man sakit na dinadanas natin. Lahat po ay dumadanas nito, wala pong exempted dito. Kapagkat tayo ay nasa flesh pa at nasa sa atin po kung tayo ay susunod sa ating Panginoon. Pero sabi nga po na anumang suliranin natin ay ipagkatiwala natin sa ating Panginoon at ang Panginoon ang mag-iingat sa ating puso at sa ating mga pinagdadaanan. Tayo ay kanyang sasamahan at hindi niya tayo iiwanan. So maraming salamat sa Panginoon. Sa Panginoon po ang kapurihan.
kung ano man yung ating napagtagumpayan, kung ano man yung ating nalampasan, ang Panginoon din po ang sasama sa atin. At kung nakakapagpabigay po ng peace of mind, ang paglapit natin sa Panginoon, ang pananalangin natin sa Panginoon, nararamdaman po natin talaga na hindi tayo nag-iisa kahit wala tayong kakampi dito. Minsan po nakakaranas tayo niyan, akala natin tayo na lang mag-isa, tayo na lang ang kumikilos, pero hindi natin alam na ang Panginoon ay kasama tayo. Kasama tayo, sinasamahan tayo ng Panginoon sa mga battle na pinagdadaanan natin. At iyon po ay ating malalampasan sa pamamagitan ng ating Panginoon. So patuloy po tayo manalangin, magbasa. Sabi nga po, manalangin na may pasasalamat sa Panginoon, magbasa ng Biblia, ibahagi ito. Malaking tulong din po ang fellowship. Kung meron pong mga pinagdadaanan ng bawat isa, pwede po nating isangguni ang ating mga kapatid at sabay-sabay na ipanalangin kung ano man yung mga pinagdadaanan yun. So maraming salamat po. Maraming salamat din po sa inyong mga pagbati sa aking kaarawan. Ang lahat po ng ito ay itinataas ko sa ating Panginoon ang panibagong taon na ibibigay sa akin ng Panginoon. Maraming salamat po. Mag-ingat po tayong lahat. Amen. Salamat. Happy birthday ulit. At yan, nais naman natin yung tunguhan ating mga partner online. At tayo ay dadako sa kanila, no? At ang mga kasama natin ay pinangunahan tayo siyempre ng aking pinsan, si Ate Lilibet Chua. Happy Mother's Day, Kas, no? Sa ating lahat yan. Kay Mamang Didit, no? Sa lahat. Kay Ate Judith. Sa lahat yan, no? Kay Janice, no? Sa lahat dyan sa atin, sa mga kamag-anak natin. Happy belated Happy Mother's Day. Ganun din sa ating mom dito, kay Ate Carmelyn Tanyo. Happy Mother's Day din. Yan, kay Pastora Fe, sinamahan din tayo. Yan. As always, no? Lagi nating makakasama itong mga ito. Yan, siyempre, si Nay Marta, kasama rin natin. Marta. Yan. Diyan sa Bulacan, kasama si Kuya Chris, siyempre, no? God's morning sa ating lahat. At si Nay Winnie ng Villa Escudero, kasama rin natin. Yan, siyempre ang aking magandang nanay, Corazon Mercado. Yan. Pagbati natin sa Patual family, Dalangin family. Yan. Artillaga, De Los Santos, Kapus, no? Yan. God's morning din, Kuya George Pios ng Bacolod. Yan. Yan na si Kuya Chris. Yan. At yan, pagbati na rin natin sa De Los Santos family, Andal family. Yan. At yan. Sino pa ba? Yan. Kay Pastora Belma, Pastor Eds, no? Yan. Kasama rin natin ang C family. Yan. Si Dr. Julia. Yan. Si Ate, siyempre ang Nunoso family, Kuya Tony, Ate Nela, si Tiff, si Tin, si Aloha, yan, Talavera family, yan, Jesus, yan, Patual, no? At siyempre, pagbati na rin natin, sino pa? Yan, thank you Lord, yan, praise God, no, sa ating mga kapatid, yan, Naini, Ate Marta, yan. At salamat po sa pagbati ng kaarawan para sa kaarawan ng aking asawa ngayon. Again, sa mga nagtatanong ng kanyang edad, siya daw po ay 20. No? Yan. Ayaw niya sabihin ang kanyang edad. Ganoon pa man, tayo po ay manalangin sa ating Panginoon bilang pasasalamat natin at sa ating mensaheng natanggap. Tayo po ay manalangin. Ama namin Diyos na makapangyarihan. Salamat po Panginoon sa pagpakaloob mo Panginoon. How to shield our heart
and how to have peace, Lord, in our heart. Salamat po, Panginoon, sa yugtong ito na nagbibigay ng pag-asa at patnubay na nagmumula sa iyo. Sa lahat ng kalakasan at sa lahat ng patnubay nito, sa kaligtasan, sa aming mga natatanggap na biyaya, pagkain, damit, tirahan, ang mga bagay na ito ay nagbibigay sa aming Panginoon ng patnubay na ikaw ang Diyos na kailanman ay hindi nagpapabaya sa aming buhay. Turuan mo kami, Panginoon, na ituon ang aming isipan at ang aming puso sa iyong pagmamahal at sa iyong mayamang biyaya sa aming buhay. Huwag mo hayaan, Panginoon, na malason kami, Panginoon, ng inggit, Lord, at mga bagay, Panginoon, na wala sa amin dahil naniniwala po kami na ikaw ay sapat at patuloy na magiging sapat sa aming buhay sa bawat isa sa amin. Again, O Lord, maraming salamat. Iayon mo po ang aming kalooban. Your will be done. Salamat po sa ayugtong ito at patuloy na idinadalangin namin at pagbati, Panginoon, sa mga naluklok na leader ng aming bansang ito. Patuloy, Panginoon, na idinadalangin namin ang mga leader na naluklok na maglingkod po at huwag magpaalipin, Panginoon, sa utang na loob. Huwag magpaalipin sa emosyon. Huwag magpaalipin sa masamang layunin ng mundong ito. Huwag magpaalipin sa pera, Panginoon. Bagkus, Panginoon, ang dalangin po namin, Panginoon, ay maging ilaw mo ang mga taong ito. Maging asin at ilaw sila ng mundong ito. Again, O God, ito po'y aming dalangin na may pasasalamat at pagsamba sa tanging pangalan ng aming Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Amen and amen. Mga kapatid, let us shout the shout of victory. Christ is time. Christ is risen. Christ will come again. And together, we are for Christ. Again, happy birthday sa aking asawa at purihin ang ating Panginoon Diyos. And God bless everyone.